Ang hakbang ng maisog ay isang kilusan na ang layunin ay isulong ang isang pamunuan na may aninaw, pananagutan, kapayapaan at seguridad. Talakayin natin yung aninaw at pananagutan. Ang mga Pilipino, bukod lang sa mga, hindi lamang yung mga Pilipino sa Pilipinas, kundi sa anumang bahagi ng mundo, yung mga ating OFWs, kayo na namili ng manirahan at pamirlihan dito sa Estados Unidos, sa kung saan kayo naman ay openly and warmly accepted and welcomed by the United States government and by our American friends na kasama nyo na rin ngayon. Ang gusto natin ay makapagtrabaho, mabigay yung basic na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, bahay, eskwelahan, edukasyon, health service, at konting luwag sa buhay. Kaya kayo ay naririto. Ganon din yung mga OFWs natin na atin na nakaharap, nakausap, na nabase sa Hong Kong, yung iba naman ay base sa Macau. Kagaya rin ninyo, tumawid sila sa Hong Kong at nagkita-kita kami, although yung mga nakabase naman sa mainland China ay hindi nakatawid dahil it was a weekday, Wednesday yun, although statutory holiday sa kanila, they observe yung birthday ni Buddha. So holiday sa kanila, kaya lang yung distance, nakapaalam lang din sila. So ang gusto lang din nilang malaman, ano ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas? At yun din ang ating sinusulong sa hakbang ng maisog, yung lideratong may pag-aninaw at pananagutan. Napakaraming mga balita, napakaraming mga kaganapan ang hindi lumalapag sa mga tinatawag nating traditional media. Pero hindi tayo nababahala doon, kaya lang kapansin-pansin. Bakit tayo hindi nababahala doon? Sapagkat naririyan naman ang independent media, katulad ng kasama natin ngayon, ang SMNI. Napilit, sinisikil, pilit, isinasara, subalit, pilit, at patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino. Kaya naman hanggang ngayon ay nareren sila at nagsisilbi at naglilingkod. Ang daming hindi lumalabas na balita, subalit tayo ay hindi nababahala sapagkat we are now in the digital age. At ang new media ngayon ay ang social media. Everyone can be a journalist now. Everyone can be a reporter reporting what's happening in real time. At salamat na lang at nandyan ang social media, nandyan yung ating mga vloggers, independent vloggers, na ang gusto lang din ay makapagpahatid ng mga totoong kaganapan sa Pilipinas at makapagpahatid ng mga totoong balita sa mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kulang na kulang at salat ang ating pamahalaan ngayon pagdating doon sa liderato o pamunuang may aninaw o yung transparency. I have discussed this also last night. Napakaraming issue. Pag-usapan lang ho muna natin kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget po ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking halaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit kalahati, higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Mahigit kalahati. Ang masaklap, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Ang tawagin po ay Presidential Court Barrel. Bakit Presidential Court Barrel? Sapagkat yung unprogrammed funds, malalabas lamang ho yan
upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na uya, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, yung PDAP, yung DAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin, na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon may binabalangkas, may mga committee hearings, bago tutungo sa Senado, babalangkasin din uli, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third branch of, seemingly third branch of, in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na unprogrammed funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion unprogrammed funds? Ito po ay labag sa saligang batas. Sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas, Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third mechanism or third house, which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali, ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, hahanapin, bakit biglang nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero dito hindi. At hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Kung sabihin ng Pangulo, ang budget lamang ay 5 trillion below ang maaaring aprubahan. It cannot go higher than what is recommended and certified by the President of the Republic. Pero itong 2024 budget, 2024 lang ito pinag-uusapan natin. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas, doon sa budget na gusto niya. Hindi ho pwede yun. That is why, ang isa sa core advocacy ng Hakbang ng Maisog is for us, for you and I, and all Filipinos to help protect and defend our Constitution and to keep on reminding our government functionary to uphold the Constitution, protect, respect, and defend the Constitution. Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas. Huwag nilang lapastanganin ang mga batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Hello guys, good morning. So, kung nakikita po ninyo, si Attorney Vic Rodriguez is nandun po sa US para sa Maisog Rally. Actually, yung Maisog Rally sa US, parang advance yata, advance celebration ng Independence Day sa US. So, yung purpose po ni Attorney Vic doon is to join with the OFWs in celebrating the Independence Day. So yun, makikita po natin na grabe ang suporta ng yung mga OFWs, no? And not only for Attorney Vic but also for the Dutertes. Kung makikita po ninyo, yung nagsusuot ng color blue-green ba yun?
manifest the support with the our Vice President Sara Duterte.